Hi, good afternoon everyone. Ilang days na lang, Christmas na. Kamusta na kayo mga kaibigan? Kamusta na? Now, Baguio City tayo. Hi. Napaka-traffic ng Metro Manila. Napaka-traffic. Wala pang nanonood. Kamusta na kayo? Hey. Yun, shout out sa tatlong nanonood. Kamusta, Lance? Lance Barsaga, good afternoon. Kamusta ka na? Oy, pinagdasal mo ba si Tito? Si Tito PD? Na makabilis makapag-recover? I think pabalik na siya ata ng Pilipinas. This week, bago mag-Sunday, nasa Pilipinas na siya. Kamusta? Ayun nga pala, alam nyo guys, nung mga past tinatopic natin, yung SMNI, di ba? Now, ang magandang tanong dito, bakit SMNI lang ang iniimbestigahan? Hindi ba the best na imbestigahan din yung mismong nagmamay-ari niyan na si Pastor Apollo Kibuloy? Bakit kailangan imbestigahan? Unang-una, ano ang kaso niya sa United States of America? Sex harassment. Anong ibig sabihin ng sex harassment? Yung kalibugan niya. Kalibugan ng pastor na yan. Yung sinasabi niya na siya daw ay anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo na siya ay anak ng Diyos? Di ba dapat imbestigahan ang putragis na yan? Dahil manyak na malibog. Kaya, bakit nga, kasi ko sasabihin ng iba dyan, hoy, hindi naman manyak na malibog si Pastor Kibuloy. Teka nga, magpakatotoo nga tayo. Kaya nga nagkaroon ng kaso ng sex harassment yan, kasi nga malibog. Di ba? Kung hindi ka malibog, at hindi mautok ang titi mong luslus na, bakit magkakaroon ka ng kaso? Di ba? Dapat lang talagang imbestigahan ang putang inang manyak na pastor na yan. Di ba? At i-explain, may warrant of arrest na yan sa Estados Unidos, bakit hindi pa ipinatatapon at pinadideport yung putang ina na yan? Di ba? Dapat i-deport na yan. Huwag nang panatagal sa Pilipinas, putang ina. Mabuti sana, nako. Alam nyo, mawalang galang ng mga kaibigan, ha? Sasabihin ng iba dyan, nako, pakabastos ng bunganga ng putang inang tong kalbon to. Hindi po ako bastos. Ha? Hindi po ako bastos. Mag-music muna tayo. Entrada pa lang tayo dyan, ha? Mag-music tayo. Barangay Chupaco. Wait lang. Ng Kanto Tinyo. Magkaisa tayo dito sa ating pagkitan. Kap ninyo para sa kaunlaran at kasaganaan. Para tayo'y makaraos sa Yeah, di ba? Magandang hapon. Mga putang ina ninyo. 20-20 lang. Kap ninyo, Yes. Barsaga. Cute ang ina mo. Ang ina mo. Barangay Chupaco, kanto ng Kanto Tinyo. Mayroon tayong kapamilya. Labarkas at kapuso. Kap ninyo, Barsaga, sa Sok, Medyayan, Reyna. Napakasimpli't mainhin, hindi marunong magmura. Kasangga ng kabataan na malaki ang inaharap. Lalo na yung mga bogiyan ng kanyang hinahanap. Tutulungan ni Kap ninyo sa ginhawa at sa... Hoy, share na muna bago tayo mag-live. Maabot, pinapangarap na ulap. Mga senior citizen, Kap ninyo'y kaagapay. Kap ninyo hindi niya type yung mga pangit at yutay. Kap ninyo ay malambing, mabait at mapagbigay. Kapag ya'y napasubo, lahat sa'yo'y ibibigay. Kap ninyo ang ating iboto. Hoy, shoutout sa 17 na nanonood, ha? Kap ninyo kasangga mo. Kap ninyo Share tayo, guys. ay kalaban ng tiwali sa gobyerno at kasangga naman po ng mga inaabuso. Kap ninyo'y walang takot magsalita kahit sino. Kung ika'y mapapapi sa posisyong ay abuso, Kap ninyo ilalabas kung ano ang totoo upang maiwasan ang mga panluloko ng tao. Kay Kap ninyo marami
ang sumusuporta, tumutulong kay Kap Ninyo, maganda rin ng hadika. Katotohanan ay ilalabas, sinong buhaya at masiba, sinong tunay na kakampi at kalaban nitong bansa. Kap Ninyo'y tumutulong sa mga nangangailangan, mga taong kapuspalad, si Kap Ninyo ang sandigan. School supply at mga wheelchair, may sponsor yan everywhere. Basta tulong kailangan, tawagan mo and he'll be there. Kap Ninyo ang ating iboto. Kap Ninyo, inaapi, Kap Ninyo kasangga mo. Kap Ninyo ay kalaban ng tiwali sa gobyerno at kasang... Okay. Wala lang, nag-share lang ako ng aking live. Pero gano'n pa man mga kaibigan, ulitin natin ha. Bakit siya kailangan panagutin? Ha? Kasi ito natatandaan ko sa mga balita po ha. Ito binabasa ko to sa news outlet ngayon. Yaman ni Kibuloy dapat silipin ng gobyerno. Tama. Bakit? Ang laki ng kinikita ni Pastor Apollo Kibuloy, nagbabayad ba ng buwis? Hindi. Di ba? Kasi nga, ang katwiran ng mama, religious. Di ba? Sektor. Relihiyon. At malino sa batas na hindi dapat nagbabayad ng buwis ang mga reliyon. Di ba? Now, matapos ipag-utos sa Estados Unidos ang pag-freeze sa ari-arian ng telebanghelista na si Pastor Apollo Kibuloy, hiniling ng isang grupo ng mga abogado na imbisigahan din ng gobyerno ng Pilipinas ang yaman nito. Totally mga kaibigan, dapat lang naman po talagang imbisigahan ang yaman. Kasi nga, una, hindi nagbabayad ng buwis. Di ba? Pangalawa, ang mga miyembro niya, inuutusan niya ng manglimos, manghingi ng abuloy sa kung saan-saan mga parte ng ibayong dagat at karamihan ay doon pa nakaano sa mga airport. Di ba may nakita tayo mga ganyang video ng mga pass? Ayon sa National Union of the People's Lawyers President Efraim Cortez, ang nangyaring aksyon ng gobyerno ng Amerika ay dapat magsilbing hudyat sa gobyerno ng bansa upang magsagawa rin ng investigasyon. Tama yun. Di ba? Kasi kung ang Amerika nga naglabas na ng warning, naglabas na ng tinatawag na warrant of arrest, dito nagtatago ang isang tao sa bansa natin. Di ba? Ito. Sinabi ni Cortez na maaaring silipin kung ang pondo na nanggagaling sa Estados Unidos na hinaharang ng US Treasury Department ay ginamit sa panggastos umano sa operasyon ng radio at television station ng Sunshine Media Network International or SMNI. Di ba? Kumikita ang SMNI. Ngayon, nagbabayad ba sila? Hindi. Ng buwis. Kasi nga, gamit ang religious na ginagamit nila. Alam nyo guys, ang pinaka-the best talagang bilis yumaman, yung mag-amen ka. Yung matuto kang magsalita ng hallelujah, purihin ng Panginoon, praise the Lord, leche di puta animal. Yan. Di ba? Ngayon, yung mga tangang miyembro, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shalom kurararama kandraramahande, iho di putang mga putang ina ninyo. Di ba? Kaya maraming nauulol sa ating kababayan. Bilang tugon, ibinasura ni Kibuloy ang akusasyon at sinabi na ito ay gawa-gawa lamang. Gawa-gawa lamang. Sandali, may tumatawag sa number ko. Di ba? Hinamon ni Kibuloy ang gobyerno ng US na ilantad ang kanilang mga ebidensya laban sa kanya at iginiit na siya'y bulletproof. Paano niya nga haharapin ang kaso kung siya ay nagtatago dito sa Pilipinas? Kaya nga siya nilabasan ng warrant of arrest. Di ba? Tapos ang lakas ng loob ni Kibuloy na maghamon sa Amerika nang maglabas ng ebidensya, nilabasan na siya ng ebidensya. Hindi niya hinarap ang mga kaso. Di ba? Hindi niya po hinarap. Kaya, anong ginawa ng Estados Unidos? Nilabasan siya ng warrant of arrest. Kaya doon sa mga miyembro ni Apostol Kibuloy,
Huwag kayong patanga-tanga, mga putang ina ninyo. Ha? Kung kayo'y tatanga-tanga at naniniwala kayo na alagad ng Diyos yan, na anak ng Diyos yan, ay putang ina ninyo, magbigti na kayo. At ako ang sasagot ng inyong mga tali para pambigti ninyo. Putang ina ninyo, magbubuluntir ako sa inyo. Sasagutin ko ang lubid ninyo. Magpakamatay na kayo nang mabawasan ng mga tangat bobo sa Pilipinas. Di ba? Dagdag pa nito, we have religious figure enjoying so much the political influence. Tama, ginagamit niya ang pagiging religious niya para makakuha ng connection sa gobyerno. Panakot sa mga opisyal ng gobyerno, may tao ako, may mga miyembro ako na ganito ang bilang, ganito ang milyon. Di ba? Kaya yung ibang nasa gobyerno takot, dapat ipakita ng kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Marcos na panagutin yan. Di ba? Nagpapakilala, pastor. Nagpapakilala, anak ng Diyos. Ikaw, pukin ng ina mo ka, na nagtatanong ka kung magkano ang supot, alika rito, putang ina mo ka. Isusukbok ko sa ulo mo ang supot na tinatanong mo sa akin. Hinlitsi ka. Tang ina mo ka, nagkantutan kasi ang nanay at tatay mo. Ayan, ang lumabas. Isang tangang katulad mong inutil. Putang ina mo ka. Isang tanga. Litsi ka. Ha? Ha? Dapat lang kayong mamatay. Putang ina ninyo. Diba? Totoo lang. Mga mayayabang dati yan, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Naku po, kinikwento sa akin ng mga legit na mga media. Dami kong kilalang mga media talaga eh. Ha? Kinikwento, mayayabang daw yan. Kasi nga, ang dating, dikit kay Pangulong Duterte. Diba? Tapos dati kung siraan ninyo si Yorme Isko Moreno, ganun-ganun din. Kung pamukain ninyo. Diba? Ngayon, dumikit kayo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Tapos, kayo ng pinaglalabas ninyo. Di ba? Anong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ha? Kung gusto mong sumunod sa aking yapa, tanggalin mo ang sinyelas mo, tanggalin mo ang yaman mo, at huwag kang magdadala ng ginto. Ginawa ba ni Pastor Apollo yan? Hindi. Bagkus, nagpayaman ang tarantadong yan. Gamit ang mga tangang miyembro niya. Di ba? Nagpayaman, niloko, ginamit ang tao para sa kanyang koneksyon. Huwag na tayong mag-ululan. Diyos ko po, mahabagin. Magpakatotoo tayo, mga kaibigan. Ha? Ha? Magpakatotoo tayo. Pag ang ginamit mo religious, tiyak yun. Tiyak yun. Yayaman ka. Di ba? Yayaman ka. Yayaman ka. Kaya nga ito noong November 10 to 2021, isang federal warrant ang inilabas laban kay Kibuloy. May warrant to maris yan. Ngayon, hinahamon ko si Pastor Apollo Kibuloy Salsal Jacol. Kung talagang malinis kang tao, wala kang kinakatakot, harapin mo ang Estados Unidos. Ha? Pero kung ikaw ay isang miyembro niya na tanga at todo depensa ka sa kanya, putang ina nyo. Ha? Magjakol kayo ng ang bulok na tamod ninyo ay magkandawala sa katawan ninyo. Kaya putang ina ninyo. Ako'y naniniwala. Darating ang panahon na haharapin mo yan, Pastor Kibuloy. Na peke, huwad na pastor, hindi ka anak ng Diyos, gago. Anak ka ni Lucifer, tang ina ka.